Magandang araw po sa lahat. Ngayon naman ay ating itutuloy ang pagbabasa ng Biblia. Sa araw na ito ay ating babasahin ang Matthew chapter 24. Pero bago ang lahat, balikan nga natin ang Matthew 23 kasi doon ay mababasa natin ang katuruan tungkol sa pagpapakumbaba. Napaka-importante talaga, mahal na kapatid, na kung tayo ay lingkod ng ating mahal na Panginoon, dapat matuto tayong magpakumbaba. Huwag tayong maging mayabang. At doon din ay tinuligsa ni Jesus ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga parisiyo. At mababasa din natin doon na paparusahan niya ang mga mapagkunwat. Ngayon ay itutuloy natin ang pagbabasa ng Matthew 24 tungkol sa pagkawasak ng templo. Lumabas si Jesus sa templo. Paalis na siya nang lumapit ang mga alagad at itinuro sa kanya ang mga gusali ng templo. Sinabi niya sa kanila, "Nakikita niyo ba ang mga gusaling ito? Tandaan ninyo, darating ang araw na wala riyang matitirang bato na sa ibabaw ng mga isa pang bato, lahat ay guguho." Habang si Jesus ay nakaupo sa bundok ng mga Olebo, palihim siyang tinanong ng mga alagad, "Kailan po ba ang mangyayari ang mga sinasabi ninyo? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo?" Sumagot si Jesus, "Mag-ingat kayo upang hindi kayo maligaw ni numan. Maraming paparito sa pangalan at magpapanggap na sila ang Kristo at marami silang maililigaw. Makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong mabahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon. Dahil talagang mangyayari ang mga iyon, bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. Maglalaban-laban ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian. Magkakaroon ng tagutom at lilindol sa maraming lugar. Ang lahat ng mga ito'y pasimula pa lamang ng mga paghihirap na tulad ng isang babaeng nanganganak. Pagkatapos ay kapuutan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Isasakdal kayo upang pahirapan at patayin, at dahil dito'y marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Mapupuot sila at magtataksil sa isa't isa. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. Lalaganap ang mga kasamaan, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Ipapangaral sa buong sanlibutan ang pagandang balitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patutuo sa lahat ng mga bansa at sa darating ang wakas. So narinig natin mga kapatid na pag ang magandang balita ay nalaganap na sa buong bansa ay darating na ang wakas. Kaya talagang tayo ay maglingkod, tayo ay magpapalaganap, maghayag ng magandang balita. At sinabi nga ni Jesus na napakahirap ng pagdating ng bago siya dumating. Kasi andun yung maglaban-laban ang mga bansa, magkaroon ng maraming paghihirap, magkaroon ng maraming lindol sa iba't ibang dako. Kaya naku, talagang kung makikita nga natin na napakadami, mabalitaan natin, napakadami nang nangyayari malindol at marami ng bansa na naglaban-laban. Kaya malapit na talaga darating ang ating mahal na Panginoon. Yun nga lamang ay inaantay na mapalaganap ang magandang balita sa buong bansa.
kapag nakita na ninyong naganap na sa dakong banal ng kasuklam-suklam na kalakastangan, tinutukoy ni Propeta Daniel, ang mga nasa Hudya ay dapat tumakas papunta sa kabundukan. Ang mga nasa bubong ay wag nang mag-aksaya ng panahon sa kanila na kumuha pa ng mga kahit ano sa loob ng bahay. Ang nasa bukid ay wag nang umuwi upang kumuha ng balabal. Sa mga araw na iyon, kawawa ang mga nagdadalang tao at mga nagpasuso. Ipanalangin ninyo na ang inyong pagtakas ay huwag magpataon sa taglamig o araw ng pamamahinga, sapagkat sa mga araw na iyon, ang mga tao ay magdadanas ng matinding kapighatian. Hindi pa nararanasan mula ng likhain ang sanlibutan hanggang sa ngayon at hindi na mararanasan pa kahit kailan. Grabe. Ano kaya ang talagang matindi daw ang dadanasin natin na hindi pa talaga nangyayari mula ng gawin ang sanlibutan. Grabe, napakatindi ang danasin natin mga kapatid bago magwakas ang mundo. At hindi, sabi nga, hindi na mararanasan pa kahit kailan. At kung hindi pa pinaikli ng Diyos ang mga araw na iyon, walang taong maliligtas. Ngunit alang-alang sa mga hinirang, paiikliin ng Diyos ang mga araw na iyon. So, ganun katindi ang mangyayari, kapatid. Dahil sabi nga ng Diyos, kung hindi lang niya pinaikli ang mga panahon na iyon, walang matitira talaga dahil sa sobrang hirap, sobrang kapighatian na ating mararanasan. Kung may magsasabi sa inyo, narito ang Kristo o naroon siya, huwag kayong maniniwala, sapagkat may lilitaw na mga huwad na Kristo at mga huwad na propeta. Magpapakita sila ng mga kamanghamanghang himala at mga kababalagan upang iligaw kung maaari maging ang mga hinirang ng Diyos. Tandaan ninyo, ipagpauna ko nang sabihin ito sa inyo. O pinaalalahanan na tayo mga kapatid na merong darating na huwad na Kristo. Kaya dapat tayo ay mag-iingat. Pinapaunahan na tayo ng paalala ng ating mahal na Panginoong Jesus. Kaya kung sabihin nila sa inyo, naroon siya sa ilang, huwag kayong pumunta roon. Kung sabihin naman nilang naroon siya sa silid, huwag kayong maniwala, sapagkat darating ang anak ng tao na parang kidlat na gumuguhit mula sa silangan hanggang sa kanluran. Kung nasaan ang bangkay, doon nagkakatipon-tipon ang mga buwetre. Pagkatapos ng kapighatian ng mga araw ng iyon, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag ang mula sa langit ang mga bituin, at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Hindi. Pagkatapos lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao at mananangis ang lahat ng mga bansa sa daigdig. Makikita nila ang anak na tao na nasa alapaap na at dumarating may dakadalang kapangyarihan at kadakilaan. Sa hudyat ng malakas na tunog ng trompeta, susuguin niya ang kanyang mga anghel na sa apat na sulok ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang mula sa lahat ng dako. Unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag ang mga sanga nito ay umuusbong at nagkakadahon na, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman, kapag nakita ninyo ang lahat ng ito, malalaman ninyong malapit na siyang dumating. Halos na, narito na. Tandaan ninyo, maggaganap ang lahat ng mga ito bago maubos ang salinlahing ito. Lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga sinasabi ay tiyak na mananatili. Ngunit tungkol sa araw
at oras na iyon ay walang nakakaalam kahit ang mga anghel sa langit o maging ang anak man. Ang ama lamang ang nakakaalam nito. Ang pagdating ng anak ng tao ay tulad ng panahon ni Noe nang ang mga araw na iyon bago bumaha ang mga tao'y nagsisikain, nag-iinuman at nagsisipag-asawa hanggat sa araw na pumasok si Noe sa barko. Hindi nila namamalayan ang nangyayari hanggang sa dumating ang baha at itinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak na tao. Sa panahong iyon, may 2 lalaking nagtatrabaho sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang ikalawa. May 2 babaeng nagtatrabaho sa gilingan. Kukunin ang isa at iiwan ang ikalawa. Kaya't maging handa kayo dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Unawain ninyo ito. Kung alam ng may-ari ng bahay kung anong oras sa gabi darating ang magnanakaw, siya'y maghahanda at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya't lagi kayong maging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Narinig natin kapatid, kaya ngayon pa lamang ay tayo ay laging handa sa lahat ng oras dahil darating ang anak ng tao, darating si Jesus na parang isang magnanakaw, katulad daw ng pagdating ni Noe na ang lahat ng mga tao ay nagkasiyahan, nag-iinuman, nagsipag-asawahan at hindi na malayan na bumaha na at silang lahat ay itinangay. Ganon din ang pagdating, mahal na kapatid, ang ating mahal na Panginoon na bigla siyang darating na akala natin ay andun na ang kapayapaan, andun na ang katahimikan, lahat ng mga tao ay nagkasiyahan. Tapos makikita natin na biglang gumuhit. Sabi nga, ang pagdating ng tao ay parang isang kidlat na gumuhit mula sa silangan hanggang kanluran. Kaya maghanda talaga tayo mga kapatid na ngayon pa lamang ay atin ang paghandaan ang pagdating ng anak ng tao, which is ang pagdating ni Jesus. Sinabi ang tapat at matalinong alipin, hindi ba't ang pinamamahala ng kanyang Panginoon upang magpakain sa iba pang mga alipin sa takdang oras? Pinagpala ang alipin iyon kapag binatnan siyang tapat na naglilingkod sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, gagawin siyang tagapamahala ng kanyang Panginoon sa lahat ng kanyang ari-arian nito. Ngunit kung masama ang alipin iyon, sasabihin niya sa kanyang sarili, matatagalan pa ang pagbalik ng aking Panginoon, kaya't sisimulan niyang bugbugin ang kanyang kapwa alipin at makikipagkainan at makikipag-inuman sa mga lasenggo. Babalik ang Panginoon ng alipin iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Bibigyan siya ng kanyang Panginoon na matinding parusa at pagkatapos ay isasama sa mga mapagkunwari. Do'y tatangis siya at mangangalit ang ngipin. So yun pa kaya kapatid, ihalid tulad naman tayo sa mga alipin. Yung mga tapat na alipin na kahit wala ang kanyang Panginoon ay nagtatrabaho. Kaya ngayon pa lamang talagang ito na talagang maraming pinapahiwatig ang ating mahal na Panginoon. Huwag tayong magpakampante. Sabihin natin na matagal pa ang Diyos na darating. Matagal pa ang ating mahal na Panginoon na darating. Kaya pwede pa akong gumawa ng masama. Pwede pa akong manluloko ng tao. Pwede pa akong magsinungaling. Total, hindi pa naman siya darating. Huwag kapatid. Kasi sabi nga, diba, bigla siyang darating at kanyang itatapon. Diba, sabi nga yun, ang lahat ng mapagkunwari ay isasama sa mga masasama at doon mananangis at mga ngalit ang kanilang mga ipin. Saan ba ito kapatid? Sa naglalagablab na apoy, doon tayo itatapon.
kung tayo ay maabutan ng ating mahal na Panginoon na hindi pa tayo nagpabago. Kaya ngayon pa lamang dapat ay baguhin na natin ang ating sarili at lagi tayong handa. Katulad ng huwag tayong gagaya ng isang amang gagawa na pag wala ang amo, hindi kikilos. Pag wala ang amo, hindi magpapatrabaho. At pag nandoon na sa kanilang biglang gagalaw, sa kanilang kunwari na napakasipag. Huwag tayong ganun mga kapatid. Dapat ay tularan natin ang isang magagawa na kahit wala ang kanyang amo, ay tayo ay nagtatrabaho. Ganun ang ipahiniwating ng ating mahal na Panginoon na tayo talaga ay ngayon pa lamang gawin na natin ang nararapat na naaayon sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. So, yun yung ibig niya sabihin mga kapatid, na dapat na tayo ay kumilos na, huwag tayo magpakampante, huwag natin iisipin na matagal pa darating ang Panginoon, matagal pa ang katapusan ng mundo, kaya gawa muna ako ng ganito. Huwag kapatid, ngayon pa lamang, hanggat may pagkakataon, magsisisi na tayo. Hanggat may pagkataon, magpuhin na natin ang ating buhay. So yun lamang po, to God be all the glory, hanggang sa susunod nating pagbabasa ng Biblia.